Kung sakaling ang tao ay makikipagtalo sa iyo at merong mga ganito, mga preacher, mga pilosopo, ay ibig sabihin makipagtalo ka sa kanila sa pinakamainam na pamamaraan at mga tuwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay malumanay at banayad. So ginawa mo na ang lahat ng iyong kaparaanan. Pagkatapos nito ay ipapasaalan na lamang natin sapagkat ang Allah ang ganap na nakababatid kung sino yung totoo at kung sino yung hindi totoo. Meaning, kapag nilayo ng tao ang pagtanggit pagmamataas, siya'y maliligaw at kapag siya'y totoo, ibibigay sa kanya ang gabay. Magiging bukas ang kanyang kalooban para sa tamang pananampalataya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. So, ganito yung pamamaraan ng pagpapaliwanag ng ating ilan sa mga tagapagbigay ng kahulugan sa talatang binanggit. Inna sharra ad-dawabbi 'inda Allahi البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Walang pag-alinlangan ang pinakamasamang gumagapang na nilikha sa ibabaw ng kalupaan. Ang pinakamasamang tao sa paningin ng Allah ay ang mga pipi at mga bingi na hindi nila nauunawaan ang katotohanan, hindi sila nakikinig. Ibig sabihin, sila yung mga walang pananampalataya. At kung sakaling merong katiting na kabutihan sa kanilang kalooban, ay gagabayan sila ng Allah. Hindi ba napapansin natin, minsan kahit na ano yung paliwanag mo, lahat ginawa mo na, pero hindi pa rin nagbumuslim. Bakit? Walang anumang kabutihan sa kanilang mga puso. Sila yung pinakamasama sa paningin ng Allah. At kahit na marinig pa nila ang katotohanan, tatalikod pa rin sila ng may pagtanggi sa mensahe na daladala mo. Nakuha nyo? So kapag walang kabutihan ang puso ng tao, dapat matakot na ang walang pananampalataya kasi hindi siya gagabayan. Kahit na marinig niya pa ang katotohanan, pasok lamang dito, labas doon. Ganun ang mangyayari. At kapag alam natin yung tamang pamamaraan ng paggabay o pagdadaawa, para hindi tayo magmataas sa ating sarili, kasi walang bago sa ating pamamaraan ng pag-aanyaya sa landas ng Allah. Walang bago. Ibig sabihin, parehas lang sa kung ano yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pamamaraan ng lahat ng mga propeta. Wala nang mas mainam pa kaysa rito. Pag-aaralan lang natin yung mga talambuhay nila at talambuhay ng mga sahaba at yung mga salafas saleh, yung mga tagasunod ng mga sahaba. Then after that, i-apply natin ang mga napag-aralan natin sa kanila. Kaya saan tayo magsisimula sa ating pagdadaawa? Yes? Saan tayo magsisimula, kapatid? Yes? Okay. Sino pa? Pakitaas nga. Hindi ko alam kung na-misinterpret niya itong Tagalog ko. Saan tayo magsisimula? Magsisimula tayo sa pagsasagawa ng tahajjud. Sa pagsasagawa ng kabutihan. Sa pagsasagawa ng mga pag-aayuno, pagbabasa ng Quran, salat al-duha. Kapag pinag-aralan ng mga sahaba, sa gabi para silang mga babuyog. Binabasa nila yung Quran. Umiiyak sila. Doon tayo nagsisimula sa ating pagdadawa. Nakuha nyo? Doon tayo nagsisimula. Kasi ipapadaan sa atin, biidnillah, ang mga ginabayan ng Allah kapag isinasa pamuhay natin ang ganitong kaparaanan. Hindi nagagabayan ng tao sa pamagitan ng tamis ng dila. Hindi. Dahil ninais ng Allah na siya ay gabayan. Kaya yung ibang mga
nagpapayo kung gusto mong pasukin ang larangan ng pagdadawa, ito yung tatlong ibinigay nila. Ikra, kum. Ibig sabihin, basahin mo, bigkasin mo, pagkatapos tumindig ka, magsagawa ka ng qiyamul layl, at dahil dun sa mabigat na responsibilidad na iaatang sa'yo, at pagkatapos noon, saka mo anyayahan ang mga tao sa landas ng Allah. Kaya napakahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman. Isang patak na tubig ay nagiging parang isang ilog. Kinakailangan kaya mong disiplinahin ang sarili mo. Nung bago pa lang kami sa larangan ng dawa, ito'y pinag-aralan namin ng 20 to 25 years. Pinag-aralan namin ito. Okay? Araw-araw, meron kaming charts. Araw-araw, nagbabasa kami. Araw-araw, iba't ibang mga paksa. Hanggang sa nagkahiligan namin ng magbasa. Nababasa namin ng isang libro ng 3 araw. Nababasa namin ng sira. Ibig sabihin, nababasa namin pati yung mga lesson. Kaya para magkaroon kayo ng idea, para yung ating mentalidad ay magkaisa, parang iisa lang tayo, ay binasa namin, of course yung mga hindi marunong ng Arabic, ang ginawa ay binasa yung tafsir at tafsir al-muyassar. Yung kahulugan ng Quran, ng maluwalating Quran, sa, ibig sabihin, sa pinadaling kahulugan nito, ibig sabihin sa wikang Pilipino. Binasa namin ito ng 10 beses sa loob ng 10 taon ng paulit-ulit hanggang naunawaan namin ang bawat kahulugan ng talatang ito. Ang bunga, napakadaling magpaliwanag, napakadaling magsapamuhay, napakadaling sagutin ng mga katanungan, napakadali. Magiging madali para sa iyo. Kinakailangang alamin natin ang bawat talata. Kasi pag nagtanong yung non-Muslim, hindi na natin, magbibigay lang tayo ng sarili nating mga opinion. Okay, pero pag alam natin yung buong tafsir o kahulugan ng Quran, doon natin kukunin lahat. At pagkatapos pinag-aralan na namin yung sira, lahat ng iba't ibang mga sumulat ng aklat sa wikang English. Pati yung lesson, talang-buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito isang talambuhay lamang. Ito ang interpretasyon ng buong buhay natin sa daigdig at sa kabilang buhay. Pati yung mga sahaba, lahat ng mga mayroong kaugnayan sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati ang kasaysayan ng mga naunang tao nung hindi pa ipinapadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Buruj, yung Ashabul Fil, yan ay naganap bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malalaman natin lahat. Pati yung mga kaparaanan ng lahat ng mga propeta sa Quran. Kaya napakahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kapag kulang ang kaalaman natin, mahirapan tayong interpret ito sa tama at magkakaroon ng, ibig sabihin, di pagkakaunawaan. Parang mamimisinterpret palagi yung ginagawa mo. Maliban na lamang kung tinanong, bakit mo ito ginawa? Ginawa ko ito kasi batay sa nangyari sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun yung pamamaraan na ginawa niya. So saka lang nila maintindihan. Pero kung di sila nagtanong, magkukwentuhan lang sila, magkakasali na sila ng backbiting. Kasi hindi nila naiintindihan. At binabase lamang nila sa kanilang pananaw. Hindi nila binabase ito batay sa nangyari sa kapanahunan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi nila binabatay ito sa Quran. Kaya napakahalaga ng kaalaman at very, very recommended, strong recommended ang marunong ka ng wikang Arabic. Kasi tignan nyo tulad halimbawa ito. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يا
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Kapag ang isang Muslim, hindi niya alam kung paano ipinahayag ang mga bersikulo ng Quran at ito ay nakalagay sa Quran, ma-misinterpret nila ito at sasabihin nila may contradiction sa Quran. Dapat alam natin kung paano ipinahayag. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niya na isa sa mga nature ng mga Arabs ay yung alak. Ibig sabihin, kabilang ito sa kanilang pagiging hospitable. Na kapag sila ay nag-iistima ng panauhin, may mga nakahain na alak. Kaya para baguhin ang maling kaparaanan ito, ipinahayag ang pagbabawal ng mga nakalalasing na inumin sa pamagitan ng tinatawag na sequence o gradual. Upang i-program ang kanilang pag-iisip, ito yung unang revelasyon. At tinatanong kanila, O Muhammad, hinggil sa mga nakalalasing na inumin at doon sa tinatawag na pagsusugal, sabihin mo sa kanila, ito ay nagtataglay ng kabutihan, benepisyo pala, kapakinabangan para sa ilang mga tao. Subalit, ang kasalanan sa pagsagawa nito ay mas higit na mas malaki kaysa dun sa mga kapakinabangan. Kaya na-program yung isip ng mga Arabo na hindi pala ito, ibig sabihin, mas matindi pala yung kasalanan na idinudulot nito kaysa sa kabutihan. Alam naman natin, isinumpa yung uminom, yung nagbenta, yung nagpiga, yung nagdala, lahat-lahat ng may kaugnayan sa alak na ito. Pangalawa, nung sila ay nakalipat na sa Medina, hindi totally itong ipinagbawal. Kasi minsan merong nagsasala, lasing siya, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Minsan pati yung dumi ng tao, nakakain niya, hindi niya alam ito pa yung dumi ng tao. Kaya ipinahayag ang revelasyon na ito. Ibig sabihin, huwag kayong lalapit sa sala o huwag kayong magsasagawa ng pagsasala kapag kayo ay nasa kalagayan ng kalasingan hanggat sa nababatid nyo kung ano yung sinasabi. Pwedeng sabihin ng nagbasa ng talatang ito, pwede pala. O sige, saka na lang ako iinom pagkatapos magsagawa ng pagsasala. Kaya nung na-program na sila totally, saka lamang ipinagbawal ang tinatawag na ang intoxicant, walang pag-aalinlangan, ang mga nakalalasing na inumin, ang pagsusugal, at ang pagsasakripisyo sa mga Diyos-Diyosan sa mga altar ay napakarumi. Ito'y karumal-dumal. Ito yung isa sa mga kaparaanan ng syaitan. Kaya ito ay iwaksi nyo.